Okay, so ngayon naman po, mag-start na tayong mag-design. So unahin muna natin i-design yung slab. Yun muna yung di-design natin. Kasi yung slab, hindi siya dependent sa beam, saka sa column. Independent yung design ng slab natin. Okay, so balikan ko yung model. Ayan, so sure naman tayo na nakarun na yung analysis nito. Then pwede nyo na po i-click yung Advanced Concrete Designer icon or RCDC icon dito po sa workflow. So click nyo lang yan. And then hintayin nyo pong mag-open yung RCDC nyo, which is ito. Okay, so syempre po, first, check nyo po itong interface na to. Kailangan, dun sa analysis data, dun sa upper right, nabasa na yung file nyo, yung school building nyo. Okay, nandun yung STD file. Kung hindi siya na-read, ang mangyayari doon, ma-open nyo naman si RCDC, pero po, yung design elements, hindi nyo man select. Wala kayong makikita dito na, naka-gray lang yan, kung hindi siya naka-run analysis. Okay, so ngayon, pwede na kayo mag-select po dito na gusto nyo pong, or preferred nyo na i-design. So, para sa topic natin na to, slab muna yung i-design natin. Click nyo muna yung slab. Then, mapapansin nyo po, meron dyang levels. So, ano ba yung mga levels na yan? Ang ginawa po ni RCDC, dinetect niya lahat ng nodes doon sa STAAD model nyo, then lahat ng elevation doon ay na-detect, starting from 0 hanggang 8.9. So, syempre, yung level lang ng slab, yun ang i-design natin. So, doon kayo sa 3.2. Nandun yung slab natin. And then, next, dito tayo sa design code. So, yung design code, make sure po na nakaselect yung NSCP 2015. Kapag ito po yung pinalitan nyo, pag ito lang, ma-apply lang yan dito lang sa specific na file na to. Pag nag-open ulit kayo ng bago, babalik yan doon sa default. Okay, so kung gusto nyo po maging default na niya si NSCP, punta po kayo dito sa configure. Then, ayusin nyo po itong configuration, yung country, saka yung design code. Then, i-click nyo po yung save. Pare na yung default pag nag-open kayo. Okay, so balikan ko po yung new. Kapag na-save nyo po, balik tayo sa new. So basically po, NSCP 2015 na siya. Then kay RCDC, required po na fill upan yung project, client, saka engineer. So required yan. Okay, so maglalagay na lang ako ng temporary po na info. Ayan, so okay na to. Kailangan lang po kasi meron siyang information. Okay, kapag na-fill upan nyo na yan, then okay na yan lahat. Actually, create na natin yung project. Click nyo po yung project, create project. Then, hintayin nyo po, babasahin nyo yung STAAD file nyo, yung analysis mismo ng STAAD file. Then, ino-drawing nyo dito yung plan. Okay, so once ma-open, so syempre, makikita nyo po yung drawing, nandun po sa right side. Ito po ay CAD drawing. Pwede nyo i-pan, pwede nyo i-zoom. Tapos, pwede nyo i-save yung drawing. DXF na yan. Ang first step nyo, pag nag-open na yung file na ginagawa nyo, ay mag-save muna. So nakita nyo po, automatic na siya nag-save. So saan siya mag-save? Doon po sa folder kung saan nakasave yung STD file nyo. Then, ang file name niya ay ito. Automatic niyang generate. Okay? So yung pangalan ng STAAD file, then dash, number 1, ibig sabihin pang first na slab yan, so slab 1. Tapos yung level, 3.2. Then, ang file extension natin ay RCDX. Okay, if ever na gusto nyo siyang i-open ng standalone, pwede nyo hanapin yung file na yan doon sa folder kung saan nakasave yung STAAD file. Tapos pwede nyo siyang i-open sa RCDC. Okay, so explain ko muna po itong interface nito pong slab design sa RCDC. So, syempre, sa taas po, nandun yung menu bar nyo. So, though wala kayong ribbon dito, makikita nyo lang dito yung mga commonly used commands. Like, for example, yung open, yung save, and so on. Yung mga madalas na gagamitin nyo. Okay, so yun yung menu bar. And then, meron kayo ditong data dialog box. Yun nandito sa left side. So, nandito yung currently input data yung nakikita nyo dito.
Later, pag nag-run na tayo, nandito rin po yung output. Okay, and then, palagi pong yung nandun sa right side, yung layout or yung drawing ng slab. And then, yung nakikita nyo actually dito na data input, itong design data na to, yung table na to, ay connected doon sa drawing. So, kung meron kayong gagawin changes doon sa drawing, ma-apply siya dito sa table. So, connected yung data at saka yung drawing. Okay, so take note na procedural lang po si RCDC. So, i-follow nyo lang po yung gagawin ko. Okay, so pansinin nyo po dito sa slab, yung drawing natin, automatic na nilagyan ng slab yung mga closed polygon doon sa model. Katulad ng binanggit ko sa inyo last time. So, basta close ang polygon, yung area na yon, lalagyan nyo ng slab. Ayan. Okay? So, hindi po need na i-model po yung plates doon sa staan. Enough lang na close polygon na yon. Okay, then regardless din po kung nag-assign kayo ng diaphragm specification or hindi, basta nag-RCDC kayo, ganito yung gagawin niya. Ika-close na niya ng slab. Okay, hindi rin po madedetect ni RCDC kung nasan yung opening. Nakita nyo po, yung stairwell nyo, nilagyan pa rin niya ng slab. So, yun yung kailangan nyo take note. Hindi pa siya ganun automatic. And then, ang automation sa kanya actually, yung type ng slab. Dito po. So, makikita nyo, na-detect nyo na two-way slab ito. Kasi madali lang naman yung i-detect. Yung ratio natin 1:2. Kapag greater than, 1:2, so syempre po, na siya? Two-way. Okay, so mapapansin nyo, yung corridor, actually ay two-way pala talaga. Yung corridor. Pero in-assume natin, di ba po sa STAAD na one-way yan? Kung na-remember nyo. Okay, pero okay lang yun. Pwede nyo pa rin naman pong i-override yung type ng slab na to. Kung gagawin siyang one-way or hindi. Okay, so ang gagawin muna natin ay i-double check muna natin yung mga naka-drawing dito. So una-una, automatic niyang generate yung grid lines. Okay, so double check nyo. Kung meron kayong i-edit sa grid, ang gagawin nyo lang dyan ay i-modify yung grid. So punta kayo dito sa modify, and then yung grid lines. Kaya itong icon nitong grid line na yan, yung icon na yan, nandito rin po yan sa commonly used icon. So ito yan. Same lang yan. So click nyo lang, and then ito po yung pag-modify ng grid. Pwede nyo pong palitan yung labels, pwede nyo lang din palitan kung alin lang lines ang makikita. So ganun yung ginagawa niya. So technically, ang ginagawa ni RCDC, lahat ng mga nodes along X saka along Z, dun sa STAAD model nyo, nilalagyan niya ng line. Okay? So let's say for example, itong itong nandito, gusto nyo i-remove. So, pwede nyo gawin. So, grid line number 1 dito. So, pwede nyo siyang i-uncheck kung hindi nyo kailangan ng grid line number 1. Ayan. Kung hindi nyo kailangan yung grid line number 6, so, i-uncheck na lang din yan. Okay? Then, accept nyo lang. Tapos, ayan, mariremove yan. Okay? So, automatic yung sa grid lines. Then, by the way, kung gusto nyo palitan din po yung label, ganun din. Balik kayo sa grid lines, and then double click nyo lang to, tapos mapapalitan nyo na yan. So, gawin ko tong grid line 1, ito ay grid line, o kaya baliktarin ko, itong number 5 yung gawin kong grid line number 1. So, itong number 3, yung gawin kong grid line 2. Ayan, tapos ito pong dulo, yung dulo, gawin ko siyang grid line 3. Tapos, yung grid line 4, natanggalin ko na to. Ayan. If ever po na gusto nyo palitan yung location ng line na yan, pwede naman. Palitan nyo lang po itong coordinates. Kasi nilagay niya yung 4 dun sa gitna, sa 4.75. Okay? So take note, kay RCDC, nag-i-start po yung origin dito. So dito niya sinisimulan yung distances. Ayan. So kung gusto nyo palitan, lalagay nyo dito. So ito po ay 3.5 plus 2.5. So, yun po yung gawin nyo dito. So, ganun lang i-modify. Kung gusto nyo pang i-modify naman yung vertical lines, dito naman yan sa kabilang side. Okay? Pwede nyo pong i-modify din yung label kung gusto nyo. Pag kailangan nyo na inclined, let's say meron kayong mga naka-inclined na lines, ito naman yun, inclined button. Okay, so what if kailangan nating lagyan ng opening yung stairwell? So dito rin po nyo i-modify yan.
Okay, so select nyo lang po itong slab na nilagay nyo dun sa stairwell. And then, mag-right click lang po kayo. Right click. Then, makikita nyo po yung mga properties po nung sinelect nyo. Okay, so nandyan yung slab mark or yung pangalan ng slab. Nandyan din po yung span type. Okay, so pakita ko lang yung span type. Pag tinapat nyo yung mouse dito, na-detect na niya, okay, two-way yun. Tapos, yung type ng two-way ay ito po. Automatic na na-detect na one long edge discontinuous. Hindi nyo na kailangan palitan kasi pag pinalitan ko to, before ako pumunta sa design, sasabihin niya, i-run niya ulit yung checker kung tama yung mga inassign niya doon. Madedetect pa rin niya. Then, nandyan din po, so hindi ko na pupalitan yung span type, nandyan din po yung imposed load tsaka live load. So bakit may loading si slab? Nag-load na kayo dun sa STAAD Pro. Take note, hindi nyo minodal yung slab sa STAAD. So wala siyang pagkukuhanan ng information para dun sa dead load tsaka sa live load na nakapatong sa slab. So ito lang naman yung ima-manual natin na lagyan ng load. Okay, so may dalawa kayong option, either i-type nyo doon, select yung slab, right-click, then lagyan ng load, or gamitin natin yung table na to. Okay, so ang papalitan lang natin dito, para lang maging cut-out siya. So dito sa is cut-out, yun nyo lang siyang true. Ayan, so syempre, pag true na siya, naka-grayed out na po yung ibang mga parameter. Tapos pag nag-click ulit kayo dito, ayun na, naka-open na yun. Okay, and then, before tayo mag-proceed dun sa settings, kasi kay RCDC, mostly sa settings lang tayo mag-dwell. Dun tayo magtatagal sa settings. I-fill upan muna natin itong table na to para sa slab. Required to. Okay, so mapapansin nyo, nandito po yung span type, na-detect na niya yan. Nandito yung panel type, na-detect na rin niya yan. Kung anong type ng panel yan. Maglalagay na rin tayo ng superimposed load. So dito kay RCDC, yung self-weight ng slab ay automatic. Naka-base yun sa thickness ng slab na i-input natin. Okay, lagyan ko na muna siguro ng thickness. So 100 mm. Naka-millimeters na po ito. Naka-millimeters na. So lagyan nyo lang siguro yan, 100 mm. Hindi nyo po kailangan fill upan isa-isa. Okay, pwede nyo po i-copy-paste yan. Parang Excel lang ito. Okay, so para makopy, select nyo po yung first cell. Then right-click, copy. Kaya Control-C. Then, pwede nyo po i-highlight na sabay-sabay hanggang dun sa dulo. Then, right-click, paste. Ayun, pwedeng copy-paste. Okay, so, baka po sabihin nyo, paano yung may opening na lagyan ko ng thickness? Opening naman po yun, so i-ignore nyo yung lalagay nyo dito. Okay? So, okay lang yan. Okay, so then, proceed na tayo sa loadings. Baka po kasi magkamali kayo. Baka ang lagay nyo dito sa imposed load ay yung self-weight ng slab. So, madodoble yung self-weight. So, ang ilalagay nyo lang dito is yung minimum design dead load na ipapatong doon sa slab, which is 1 kilopascal. Okay, and then, ano pa yung kailangan natin gawin? Ito namang live load. So, sa live load, medyo tricky sa live load kasi di ba per area, magkakaiba yun ng live load. Sa classroom, iba. Sa corridor, tsaka sa CR, iba yun. Okay, so siguro ang pwede lang natin makopy-paste muna is ito muna, may post load. So, copy-paste nyo, right-click, copy. Then highlight, then right-click, paste. Then dito na tayo sa live load. So alam niyo po yung classroom na area, di ba? So ito mga slab na yan. Okay, so may number naman dito. So ito po ay S2. So from S2 hanggang S6, pare-pareho ng live load. So yun, pwede niyo po i-copy-paste yun. So unahin ko na itong sa S2. Type na ako dito. Yun po ay 1.9 kilopascal. Ayan, so 1.9, pwede ko i-copy-paste yan. Copy. Then, hanggang sa S6. Ayan, then paste. Okay, babalikan ko itong first. Yung first actually ay CR yun. Ayan, so dun sa CR, kung na-remember nyo, 2.4 kilopascal tayo doon. Dun sa STAAD natin. Yan. And then, actually, meron pa pong 1.9. Ito po na dito. So, from S10 hanggang dun sa S15. S10 to 15. So, copy ko na lang ng 1.9. Tapos, hanapin yung S10. So, dito tayo mag-start. Hanggang 15. Ayan, hanggang dito sa 15. Okay, so highlight nyo na lang po. Then, right-click, paste.
Ayan. Okay, so ngayon, yung remaining na wala pang properties, corridor na yon. So according dun sa STAAD model nyo, ang corridor ay 3.8 kilopascal, elevated corridor yan. Then copy-paste nyo na lang po dun sa mga wala pang value na cell. So copy, then paste ko dito, 3.8. Tapos from number 16 hanggang 22, yan naman ay 3.8 din. Hanggang sa makompleta nyo po ito. Okay? So, ito lang po yung gagawin nyo. So, simple lang naman. So, be careful na lang sa pag-input. Double check nyo po.